Okay, so welcome to your pre-marriage counseling session as required by the Family Code. Today is December 8, 2024. So to continue my profile, nakatutok ako sa marriage and family law, implementation and problems, etc. So sa aking application or practice of the profession, nakita ko yung mga troubled marriages, nakita ko yung mga drama nila sa korte, nakita ko yung mga awayan na very disturbing din, yung mga salitang binibitaw sa isa't isa. Napagod ako doon, no? Nagsawa ako for 25 years ba naman eh. Almost close to 30 years. Sabi ko, is this normal? No? I came to a point na hanggang dito na lang ba tayo? Samantalang may mga bansa naman na less yung crime, less yung social ills, less yung problematic marriages, and everybody is happy. Di ba? Do you have any idea kung sinong bansa ngayon yung sinasabing most happiest country on earth? Do you have idea of that? Doc, Michael, have you heard na mayroong happiest country on earth? Hindi ko pa Philippines. hindi nyo nabalitaan? Diba Hindi. Pilipinas? Ano yan, Doc, Michael? Diba Pilipinas? Pilip- Malabo. Oo, kahit katiting, wala pa tayo dun eh. Oh, Oh, it's yung mga Finland. ano po. Ah, Finland. Those countries in Europe. And you know the secret why they are happy. Pag ginugel niyo yan, malalaman niyo. Google niyo mamaya. Happiest country in the world. It's Finland. Tapos may number 2, may number 3, may number 4. Wala doon yung Pilipinas. Kahit anong survey. Kahit anong survey. Sa lahat ng survey na ginawa, never mo makikita Pilipinas doon. Okay. Kaya nga, kahit katiting, hindi tayo umaabot doon. And if you check the key they are using, why they were considered as the happiest country, nakita ko, they care for one another. Yun ang key. They care for one another. Ang Pilipino, meron ba tayong ganong culture? Sa tingin nyo, may ganun ba tayong culture na pinapasak-pasok sa mga anak, naging ugali na rin nila, mag-care sa kapwa? Meron ba tayong ganon, no? mm, Sanria? for the family po, malaki po yung care or yung mga sinasabi nilang utang ng loob sa family. Within the Nabukal family naman. circle. Yeah. Within the Opo. family circle, siguro yung sinasabi mo. Di ba? Opo. Pero pag ibang tao na, wala na. Wala. Ano po? Kas- Kasi, kasi dahil sa taas ng poverty level, may mga taong nanloloko na. Di ba? Kaya natatakot tayo tumulong. Natatakot tayo magmalasakit sa kapwa na hindi ka pamilya. Because baka sooner or later, palabasin ka pang masama matapos mo siyang tulungan. Di ba ganyan ang ugali ng Pilipino? Oh, matapos mong tulungan, ikaw pa yung lalabas na masama. Pag nagkautang ka naman, galit pa pag sinisingil. Di ba? Opo. Ganyan na naging ugali ng maraming Pilipino na siyang naging culture. Yung word na culture is the summary of all the habits, the reactions, or pinakita na negative na pag-uugali ng mga Pilipino. Na siyang lumaki yung number of people na gumagawa noon. Okay, kaya nga pag nagtanong ako,
sa mga wedding, pag nagtatanong ako, sino naniniwala sa perfect marriage? Wala nagtataas ng kamay. So it only shows na naging successful yung culture para paniwalain tayo na wala ang forever, no? Naging successful yung culture ng mga ninuno natin na pag hindi nagkagustuhan, hindi nag-work out, eh talaga mauuwi sa hiwalayan. The last resort, no? Hindi na open for discussion, to work it out, to try again. Hindi na open yung mind to accept new things. Pero hindi natin alam, matagal nang pinag-aaralan ang marriage. Okay? Kasi there was a time na nawala ang Bible sa tao. Dumating ang French Revolution. Nagsimulang mag-aral ang mga scientists kung paano maging functional. Kasi ang daming dysfunctional eh. No? Paano ba maging functional ang tao? Kasi ang dami nating problema. At sa tuwing maraming problema ang isang bansa, anong ginagawa ng gobyerno? Eh di sinusolve with funds. Hindi naman pwedeng isolve ng gobyerno yung isang social ills nang walang budget. Di ba? Mm. Kaya over the years, no, for thousands of years, aral ang behavioral scientists. What's happening to us? Baka meron tayong hindi alam kung bakit dumadami ang sakit ng ulo ng isang bansa. Kasi the more na mataas ang social ills, hindi makapag-concentrate ang gobyerno sa progress. Bakit? Napupunta yung budget sa pagsusolve ng mga problemang nilabas ng bawat pamilya. Nakuha nyo? Gets nyo? Diba? Yes po. Yes po, Doc. Sa dami ng social ills, imbis na gamitin sa pagtatayo ng mga maraming tulay, pagtatayo ng magagandang ng airport, pagtayo ng mahuhusay na serbisyo, pagkakaroon ng mahusay na serbisyo, eh, lagi tayong nahuhuli sa panahon. Lagi na lang tayong nasa classification ng third world country. Bakit? Hindi natatapos yung social ills natin. Eh. Bakit? Hindi nabibigyan tiin yung kahalagahan na pag-produce ng functional children to the society. Kahapon nga, may nabasa akong balita eh. Uh, ang nagiging trending daw ngayon sa atin dito, na baka sooner or later maging culture, yung DINK, DINK. Nabasa niyo ba yon? DINK? DINK? Double income without children. Paano ba naging DINK yun? Double income, no kids. Ayun. Double income, no kids. Kaya tinawag na DINK, DINK. Yun daw yung nagiging trending ngayon. O anong epekto niyan? Pag yan naging culture. Pwede, ang, ang gagawin lang daw nila, magpapayaman, i-enjoy ang pera, mag-uubos ng pera, hanggang maabot nila yung satisfaction sa kanilang buhay. Hmm. Double income, no kids. DINK. Okay? Alam niyo ba sa Bible, the moment na nag-mix kayo, ginamit niyo ang isa't isa, ginamit mo ang another product ng Diyos, ikaw ay meron ng obligasyon to multiply yourself later on, pero may unang prosesong ginagawa. Ano yun? Becoming fruitful first. Okay? Hindi nyo makikita yan sa mga philosophy books or sa mga scientific books. You will never see that principle. You can only read that in the Bible. Na pag nag-asawa ka, may obligasyon kang doblehin, may obligasyon kayo doblehin ang sarili ninyo. Mag-produce ng another human being. Pero may requirement. Kailangan functional children. Kasi you created an institution.
na institution na nagpo-produce ng human beings. Di ba, Doc Michael? Pinasukan niyo yung institution na yun eh. Kaya expect nyo, may lalabas dapat na tao, human being. Kaya nga ang simbahan, merong policy ang simbahan, simbahan katoliko, na kung mag-aasawa kayo at nalaman nila, nabasa nila sa pre-K na or sa canonical interview, narinig nila sa inyo na wala po kaming planong mag-anak, gusto lang namin maging partner, no? Wala po kaming planong mag-anak, gusto lang namin na may companion for life, etc. Alam niyo bang hindi kayo ikakasal ng simbahan pag yan narinig sa inyo? Hindi niyo alam yon? Hindi niyo narinig? Oo, hindi Hindi kayo ko, ikakasal hindi, hindi kayo ikakasal ng simbahan pag narinig niya yan sa inyo because sila din, yung buong simbahan, naniniwala din ayon sa Bible na kapag pumatol ka sa opposite sex, you are expected to produce offspring. Pero it must be a good offspring coming from the both of you para hindi mag-suffer yung ibang tao. Okay? Kasi the moment you release a dysfunctional children, you will both suffer and the other people, your neighbors, will also suffer. Pag sinabing neighbors, it can be your family members, your parents, yung mga kapatid din nila, kapag-anak nyo, inside the community. So, that's the general term for neighbor. So, everybody will suffer kapag yung nilabas ninyong offspring ay dysfunctional. Okay? Everybody will suffer. Kaya, pag nag-asawa kayo, talagang required kang mag-produce ng offspring. That's the policy of the church also. You cannot tell the church na, Father or Bishop, plano lang namin magkaroon ng kumpanyo or companionship para pag uuwi ako, may pagkain ako sa bahay. Para may maglilinis ng CR ko. Di ba? Pag, para merong mamamalengke para sa akin o magtitimpla ng kape ko. Di ba? Partnership ang tawag doon, hindi marriage. Bakit? Kasi wala sa plano yung pagtupad sa requirement ng marriage. Hmm. Magagawa nyo lang yan sa gobyerno. Kasi the government, if kakasal kayo sa judge kunyari, the government will not care. Gusto nyo yung magkaanak o hindi, we don't care. Pero pag simbahan ang kausap nyo, they care. Kailangan nyo mag-produce ng functional children because it's a requirement in the Bible. Hindi siya chismis, hindi siya suggestion. Okay? It's in the Bible talaga. O, mamaya pupuntahan natin yung verse na yun. So moving on, dahil sa kagustuhan kong ma-solve yung problema ng mga mag-asawa, dahil we are receiving 10 inquiries a day. 10 inquiries a day, no? On how to void their marriage. So napagod ako eh. Sabi ko, imposibleng walang solusyon. Imposibleng hindi ito pinag-aralan ng maraming tao before. Di ako niniwala eh. Na hanggang dito na lang tayo, wala nang sagot, di ba? Na kapag wala nang gamot tayong may offer sa may sakit, ay sasabihin na lang natin, ipagpasa Diyos mo na lang po, mag-pray na lang kayo. Pag wala na may offer yung science na medicine sa isang naghihingalo, hanggang doon na lang ba tayo? Eh, yun ang quest ng bawat scientist, ano, to find a cure for AIDS, to find a cure for COVID, etc., etc. Di ba? Hindi natatapos yung mga scientists for finding solutions to cancer, to all the illness na deadly, na nakakamatay. Di ba? Hindi tayo iniwanan ng Diyos na
Hanggang doon na lang. We have been given 5 billion cells to use it to our advantage, to our benefits. Di ba? Hmm. Kaya let's maximize that. Eh lalo na tong marriage, kung marriage lang, hindi naman kailangan ng medicine dito. Di ba? Anong medicine ang kailangan ng mag-asawang hindi magkaintindihan? Eh di yun, tamang knowledge on how to handle or treat each other. Yun ang kailangan ng mag-asawa. Hindi medicine. Dahil sa mga psychologists or psychiatrists, kapag may anxiety ang isang tao o isang uh, pag anong tawag, Doc Sanria, sa sitwasyon na yung brain ng tao hindi na siya makapag-isip ng tama. Anong tawag doon? Anong medical term doon? Mm. Naka-encounter ka na ba ng gano'n? Ah, hindi, yung mga, yung sa aging po ba? Yung Hindi. mga may Kahit, Alzheimer's na dementia? hindi pa. Yung kahit na teenager o adult na wala namang sakit, pero because of mental, di ba? Mental health problem natin yan, di ba? Ah, yes. Yan yung laging problema. Ngayon, simula nung magka-pandemic, mental health issues, di ba? Yung mga may, yung mga may schizophrenia po? Yan, yung mga ganyan. Schizophrenic, what else? Uh, yung mga personality disorder, okay? Sa pag-aaral ko ng psychology, nakita ko, wala naman palang actual na gamot talaga. Papakalmahin, walang actual na gamot para i-organize yung pag-iisip natin. Di ba? Walang actual na gamot para i-heal yung, yung isang utak na ang gulo-gulo. Walang direksyon. Or nag-aalala. Kita ko wala eh. Because ang solusyon talaga ay yung ayusin ng tao yung kanyang thoughts, yung kanyang organizational thoughts. Di ba, Doc Sanria? Yes po, Doc. Oo. Kaya pala si Jesus Christ, ang lagi niya sinasabi sa mga tao is, repent. Na ang totoong meaning is to change the way we think. Baguhin lang natin yung perspective natin sa buhay, itama lang natin yung ating pananaw sa mga bagay, lagay natin sa tama, magiging organized na yung ating thoughts. Tama pala siya kasi Diyos siya eh. Alam niya kung saan nagsisimula ang ating problema. Hmm. Repent means change the way you think. Hindi yan nangangulugan na mag-iiyak tayo sa mga sins natin, punta tayong altar at mangangawa tayo doon. Hindi yun ang totoong meaning ng repent. Totoong meaning is metanoia, Greek term, which means to change the way we think about life, about everything. Kasi doon nagsisimula pala talaga ang ating malfunctional or pagiging dysfunctional individual. Doon pala yun, nanggagaling. Hmm. Kaya pag naging organized na yung thoughts, everything will follow. Magiging maayos na rin ang kilos ng tao. Magiging maayos na rin ang pananalita. Di ba? Kaya pinag-aralan ko yung mga gamot na ino-offer ng mga psychologist, psychiatrists para sa brain. Eh, laging may effects eh. Lagi may negative effect. Pag uminom ka nito, mayroong ganito mangyayari sa iyo. Pag uminom ka nito, may negative na mangyayari sa iyo. Di ba, Doc Sandria? Ganon? Hmm. In other words, sabi ko, sa pag-aaral namin mag-asawa, walang medicine na nakakagamot sa disorganized na pag-iisip ng isang tao. Anong sagot? Siya mismo. Ma-organize niya yung thoughts niya with a good teacher or a better teacher who will tell him or her how to prioritize. Okay? So I wrote a book. Yan ang title. It's either hindi nyo na kaya
Hindi pa kayo nagpapa-counseling, tapos dead end na kayo, ito ang book para sa mga taong yun. Because not everybody is qualified legally. You have to go through the tamang process, tamang proseso, para ma-enjoy mo kung ano man yung gusto mong ma-enjoy. Pero the objective of that book is to discourage those malfunctioning marriage to preserve it. So they would know how to preserve it. Kaya lahat ng wisdom pinasok ko na dun. Wisdom ni Albert Einstein, wisdom ni Buddha, wisdom ni Mark Twain, wisdom ng mga philosopher. But most of the wisdom na nandoon ay wisdom galing sa gumawa ng tao, Jesus Christ. Okay? Diyos na nagkatawang tao. Okay? It has the foreword of two law experts. Kaya may mga friends kayong with malfunctioning marriage, kahit kung wala silang tiwala sa mga marriage counselor, bumili sila ng librong ito. Okay? Na sila mismo, maayos nila yung kanilang malfunctioning relationship. Yan. Mga batikang lawyers, yun na forward, mga friends ko. And I was also cited to be the second or dalawang paralegal lang daw alam niya na successful according to Attorney Paul Sanggalang. He cited me in one of his presentations. And so, may history part, a religion part tayo pag-usapan, science, natural law, man-made laws, and philosophies of man for this session. And I hope ma-discuss ko siya ng very concise. Time check is 3:08. Just very quick lang. Punta muna ako doon sa pre-marriage orientation before I proceed to this principle of marriage. Any questions so far? Question po Yes po. ba? Doc, may question kayo? Wala naman? Okay. So far, ano ang inyong idea about sa marriage? Can you tell me something about your thoughts on marriage? Ano may natutunan ninyo, narinig nyo, nabalitaan nyo about marriage? Can you tell me? Let's start with Doc Michael. Marriage is legal union of two sides. Yung Mm-mm. mga sabihin ko kahapon dun sa pre-trading, dapat laging mag-usap, and then union sila, isa ang Mm-mm. ang lahat, yung decision, Okay. Thank you, Doc Michael. How about si Doc Sanria? Ano pagkakaintindi mo sa marriage? Yes, Doc. Hindi ko na i-open yung video kasi nadi-disconnect siya. Sige, sige. For marriage po, for me, is a lifelong partnership centered in God. Mm. The union is centered in God po. Okay. Centered in God. That's correct. And our family code describe marriage also just like that. Okay? Maintindihan nyo ngayon kung ano yung pinapasok ninyo. So, pakibasa nga, Michael, this definition. marriage is a special contract, a permanent union between man and woman entered into in accordance with the law for the establishment of conjugal and family life. Tuloy niyo po. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and influence are governed by law and not subject to stipulation, except that marriage settlement may fix the property relations during the marriage within the limits provided by the code. Ayan. Thank you, Doc Michael. Ang marriage daw ay espesyal na kontrata. Of what? Of permanent union. Ibig sabihin, yung salitang permanent, permanente,
forever, for life, hanggat nabubuhay, permanente. Isang beses lang, tayo pala, pwedeng mag-asawa. Kasi permanente na eh. Di ba? Walang renewal, walang walang point na hihinto para putulin. Walang ganon. Permanente. Hanggang kayo ay nabubuhay, di ba? Till death do you part. Between a man Yes. and a woman. This is the reason why wala tayong same-sex marriage. This is the reason why hindi nakakapasa ang mga law na may kinalaman sa same-sex marriage because kailangan palitan muna ito eh. Dahil ang sabi ng family code, man and a woman yung kailangan magsama. Hindi man and man. Hindi woman and woman. Okay? Kung isang bakla at isang LGBT, pwede yun. Isang bakla at isang tomboy. Dahil sila pa rin ay pasok doon sa male and female. Pero kung both sexes, hindi po pwede, hindi ubra. For the establishment of conjugal and family life. Yan ang definition of marriage. Okay? Ano ang papel ng marriage sa pamilya? Second paragraph. It is the foundation of the family. Pag sinabing it is the foundation, dito nagsimula ang pamilya. Sa marriage nag-umpisa ang pamilya. Sa marriage. Dinesisyonan ninyong dalawa, create kayo ng institusyon na tinatawag ding marriage, automatic, syempre, magiging pamilya kayo. May anak or wala pa, you will be considered as a family in the eyes of the people, of our society. Pamilya yan, kasi mag-asawa yan. Okay? Kailan nagkukumpleto yung definition naman ng family sa inyo? Kasi pag may lumabas na mga bata, kumpleto na yung definition. Di ba? Mm. And an inviolable social institution. Pag sinabing inviolable social institution, ito ay hindi kagiba-giba. Inviolable. Yung pong meaning niya. Hindi siya pwedeng gibain ng kahit sino. Hindi siya pwedeng buwagin. Even ng Estado. Kaya lahat na nagpa-file ng annulment, dumadaan yan sa butos ng karayo. Diba? Dahil ang mindset ng mga korte natin, ng mga judges, ang mindset niya ay laging towards the preservation of the marriage. Tatanungin lagi ng judge yung magkabilang panig. Lahat ba ng efforts ginawa niyo na? Kaya pag nagkaroon ng doubt yung judge, hindi ginagrant automatic ang annulment. Pag nagkaroon siya ng doubt, no? Dapat nag-usap pa kayo eh. Dapat dumaan pa kayo sa counseling eh. Gaano katagal ba yung counseling? Ano bang trial ang dinaanan ninyo? Dapat maubos lahat yung remedies na pwedeng gawin. So pag hindi yan nagamit, hindi nagawa, hindi yan automatic pinagbibigyan. Okay? Whose nature, sabi dito, consequences and incidents are governed by law. Anong ibig sabihin nito? Yung nature niya, yung this is from the word natural. Natural means hindi natin control, hindi natin invento ng human beings, hindi rin ito na ma-manage ng sino mang human beings. You cannot manage this, you cannot control this because it's natural. Bakit? Kasi law yung nag-govern, yung batas na. Pati yung consequences, incidents are governed by law. Law na yung magdidictate sa inyong dalawa. How will you manage your relationship? Anong law ba yun? E di yung family code mismo. Ano ba yung i-dictate sa mag-asawa ng family code? Nandun yun sa rights and obligations of spouses. Okay? Governed by law and not subject to stipulation. Kasama na din ang revised penal code kasi may mga provisions sa revised penal code na may kinalaman din sa mag-asawa. Halimbawa, right
ng asawa mo na proteksyonan mo siya, yung kanyang pangalan, yung honor at reputasyon. Hindi ka papayag o hindi mo hahayaan bilang asawa na masira ang pangalan ng asawa mo, yung reputasyon ng asawa mo. Kundi merong pulong. Kaya siya nasa revised penal code. Okay? Mamaya I'll go to that. And not subject to, di ba, governed by law, and not subject to stipulation. Ano ba ibig sabihin ng stipulation? E di terms and conditions na binibitbit ng maraming tao, maraming nagpapakasal, bitbit nila yung kanilang stipulation sa marriage. Kaya pag hindi sila naturuan ng gaya nito, ng counseling na ginagawa natin, eh, bitbit nila yon yung kanilang terms and conditions sa marriage. Ano ba yun? For example, nag-asawa ka ng sugarol. Alam mo nang sugarol siya, tinuloy mo pa rin yung kasal, hoping na mabago mo siya, tinuloy mo pa rin yung kasal. Nakita mo siya ay lasenggo, madalas umiinom, linggo-linggo, nasa barkada. Lagi mong inuuwi na bilang boyfriend, inuuwi mo siya na susuray-suray. Tapos tinuloy mo pa rin yung kasal. Oh, red flag na yan, di ba? Hoping na baka magbago kapag pumirma na sa marriage contract, no? Maraming expectations ang bawat kinakasal na hindi nag-aaral ng ganitong counseling bago mag-asawa. Kaya maswerte kayo, no? So sa akin kayo bumagsak, Doc Sanria, Doc Michael, ha? Because dito maiisip ninyo yung mga bagay na hindi naiisip ng marami. Okay? Kaya nakita ko yung failure eh. Bakit marami naghihiwalay? Bakit maraming hindi tumatagal? Ito yung reason na nakita ko. Hindi natuturuan ng tama. At kapag naturuan ng tama naman, dala-dala nga nila sa utak nila yung turo, pero hindi naman ina-apply, hindi nila naintindihan, you cannot do what you do not understand. You cannot perform the things that you know that you don't understand. Kaya dalawang bagay yan eh. Wala nang ang laman yung utak, anong i-apply? Anong ipuput into practice? Walang laman eh. Excuse. Di ba? Walang naintindihan tungkol sa marriage. Anong ipuput into practice niya? Kaya dalawang bagay yun. The first thing should be tamang turo. Pag naituruan, dapat naintindihan ng couple. Ito pagkakaintindi ko sa marriage. Then, ang third step is to practice, put into application. Di ba? Ganyan po yung proseso pinagdadaanan ng lahat ng profesyon, and that includes your profession as doctors. Di ba? Ilang taon kayo nag-schooling, so that's getting the knowledge. Para masiguro ng eskwelahan na naintindihan niyo yung pinag-aralan ninyo, dadaan kayo sa exam. Di ba? O, pag nakapasa kayo, sasabihin ng school, uy, naintindihan nila yung kanilang napag-aralan. Then, para to put into practice, yung inyong napag-aralan, kailangan dumaan sa PRC. Di ba? Kailangan mag-exam para i-validate. Tingnan nga natin kung talaga naintindihan nila pinag-aralan nila. Tingnan nga natin kung tama yung sinasabi ng school nila. Pinasa nila. Binigyan ng matataas na grades. Ngayon, pinagpa-practice na nila. Tingnan natin muna. Another exam. Bago na lang natin sila payagan na mag-practice or i-put into application yung kanilang mga pinag-aralan. So, yan yung prosesong pinagdaanan nyo bilang doktor. Di ba? Tama po? Yes, sir. Ganon din sa pag-aasawa. Kailangan yung maturuan ng tama tungkol sa tamang definition ng marriage. At pag naintindihan nyo na, you will put that into practice at mararanasan ninyo, may experience ninyo yung benefits of marriage. Dahil napag-aralan na rin sa Amerika, malalaking eskwelahan doon, di ba? Dami silang research, studies na ginagawa. O,
Ang naging conclusion nila doon, kapag tama daw ang ginagawa ng mag-asawa, kusa silang yumayaman. Lumalago ang buhay. Kusa. Pag sinabing kusa, automatic. Kahit hindi kayo mag-overtime na mag-overtime. Oh. Pag nag-overtime kayo, nag-overtime, siyempre stressful yun. Kukulangin ka sa oras ng tulog. Oh. Kaya nga na, kaya nauso yung statement na money works for you. Naintindihan niyo yun? How does money works for you? Kapag nagpapakamatay ka, kaka-overtime, sa dami ng stress mo, hindi ganyan. Yung money works for you. Baligtad. You're working for the money. You're working hard for the money. Anong epekto niyan? Pag na-stress ka, gigisingin niya yung mga sakit na nandyan sa DNA mo, 4 generation backwards, gigisingin niya yan, kaya magugulat ka, magkakasakit ka. Dahil sa stress. Di ba? Doc Sanria? Hmm. Galing sa DNA, yung mga bisyo ng mga lolo't lola natin, 4 generation backwards, dala-dala natin yan. Gigisingin ng stress yan. Kaya bawal magpa-stress actually sa loob ng pagsasama. Bawal i-stress ang asawa. Para umaba ang buhay niyong dalawa at magkasama kayong tumanda. Di ba? Yun naman ang goal ng bawat nag-aasawa. Di ba? Oh. Ang trending natin ngayon, laging naiiwan. Marami na naiiwang byudo or byuda. Hmm. Ideally, pag tama ang ginagawa, pwede kayo magsabay. Sabay na tayo para hindi ka na patulan ng iba, hindi ka na pumatol sa iba. Because isang good memories lang dapat ang nabubuo sa bawat marriage. Isang good collection of good memories mula sa isang tao lang. Okay? Hmm. Ano daw yung kondisyon na pwede raw tayong magpasok ng terms and conditions sa marriage? Ito, except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Yung marriage settlements daw ay yung inyong property relations. Ano yun? Ibig sabihin nito? May tatlong klase ng property relationship. Ito yung absolute community. Pag sinabing absolute community, na tinatawag din nilang conjugal, no? Pero ang totoong terminology diyan, absolute community. Pag sinabing community, common properties na na-acquire ninyo sa inyong pagsasama. Hindi kayo nagpirmahan ng prenuptial agreement sa lahat ng inyong may ko-contribute sa institusyon, pera, lupa, mana, wala kayong prenuptial agreement, yan ay magiging pag-aari din ng asawa mo. Kaya pag may minana ka na lupa, ari-arian, kotse, cash, whatever, galing sa magulang mo, Doc Sanria, wala kayong prenuptial agreement, yan ay magiging pag-aari din ni Dr. Michael. Or vice versa. Okay? Doc Michael, are you still there? Yan. Kung may mga mana ka, pera, ari-arian, lupa, kotse, whatever, wala kayong prenuptial agreement na pinirmahan, yan ay magiging pag-aari din ni Doc Sanria. Intindihan po? Ngayon, kung gusto niyo namang hindi ganun yung mangyari, hindi ganun. So doon papasok naman yung prenuptial agreement na ang tawag ay what's the other term? Napin ko lang. Forgot the term. Absolute community, yung una ko sinabi. Pangalawa,
ay yung, narinig mo na ba yun, Doc? Michael, before? Okay, ito ba yung anti-nuptial or pre-marital agreement? Ay, prenuptial ang tawag. Prenuptial agreement. Anti-nuptial. Ang tawag ay, ang tawag ay conjugal partnership of gains. Okay? Ito yung pangalawa. Conjugal partnership of gains. Ito yung, meron kayong kasulatan na tawag ay prenuptial agreement na hinihiwalay ninyo yung lahat ng personal na assets ninyo at hindi nyo siya dadalhin sa marriage. Ibig sabihin, hindi siya pagkukunan ng funds ng marriage. Didesisyonan nyo individually kung magkano lang yung gusto mo ipasok sa marriage. Okay? Meron kayong rights to put the percentage na gusto nyong ilagay. Halimbawa, meron kayong family basket. O, gusto ko lang ilagay dito sa family basket natin ayon sa kagustuhan ko. Ganon din naman sa kabila. Magkano ilalagay ko dyan? Eh, tanggapin mo. Ilang gusto ko ilagay. Okay? So, ang tawag ko dyan ay conjugal partnership of gains. Now, kapag gusto mong ibenta yung mana mo, kahit wala siyang consent, ay magagawa mo. Pinapayagan niyo ng batas. Hindi na kailangan ng marital consent doon kasi pera mo yon nung single ka pa. Property mo yon nung single ka pa. Pag-aari mo yon, pinamana sa'yo ng magulang mo nung single ka pa. Wala siyang marital consent necessary. Okay? Okay po? Kaya ito yung pangalawang terms and conditions na pinayagan ng batas na pwede ninyong maging agreement. Okay? Patungkol lamang sa assets na minana or pinagtrabahuhan mo bago kayo ikasal. May pangatlo pa. May pangatlo. Complete separation of property. Okay? Ano yung una? Absolute community or conjugal. Pangalawa ay, nalala nyo? Conjugal partnership of gains. Pangatlo ay complete separation of property. Paano to? Habang yung lahat ng minana nyo, lahat ng naipon nyo before the marriage, talagang complete. Huwag mong papakialaman yan. Wala kang kukunin dyan kahit ano. Okay? Tapos kinasal na kayo. Eh di syempre, kumikita na kayong dalawa. Wala rin kayong ilalagay sa family basket. Kanya-kanya rin kayo. Pero, pag-uusapan na lang yung pambayad sa bahay, pambayad sa mortgage, pambayad sa kotse. Pag-uusapan niyo yung dalawa kung paano ang sharing agreement ninyo. O, kung kumikita ng maliit yung isa, o pwede bang 40% lang sa akin, tapos sa'yo 60 kasi mas malaki naman kita mo. So, kung may ganun kayong situation, pwede nyo pag-usapan nyo. Pwede nyo pagkasunduan. 40% sa'yo, 60% dun sa kabila kasi mas malaki kita niya. So, may mga ganyang arrangement. That is under the complete separation of property. Okay? Any questions from that? No questions? None. Okay. Okay, salamat po. So, pwede nyo namang pag-usapan yan after. Anong plano nyo? Basta kung walang prenuptial agreement, automatic. Whatever is yours becomes mine. Whatever is yours also becomes mine also. Yun yung default. Kung sinabing default, wala kayong kasunduan na pinirmahan, automatic, yun ang magiging property regime ang tawag doon.
property regime ninyong dalawa. Okay? Next Yes, ay, good. ayan, comparison ng ordinary contract sa special contract. O compare natin silang dalawa ngayon. Kasi yung marriage daw, special contract. Yung ordinary contract, ano ba yun? Ito daw ay under the civil code, hindi under the family code. Kasi yung marriage na nasa family code is a special contract. So, i-compare natin silang dalawa. Ang ordinary contract under the civil code, it's the meeting of the minds of two parties. Pwede three parties, four parties. Meeting ng kanilang minds. Sinulat nila. Nagkasundo sila. Gagampanan mo to, ha? Ikaw din, gagampanan mo to. So, under the Civil Code, Article 1305, yan ay magiging batas ninyong dalawa. I-impose mo yung terms and conditions mo, i-impose din niya yung terms and conditions niya, at siya magiging batas sa inyong dalawa. Pagka hindi nagkaintindihan, pupunta sa korte, sasabihin ng judge, oh, ikaw, di mo ginampanan to eh. Sasabihin naman niya, siya din po, hindi niya ginampanan ito. Alam niyo ba ang ito ay nagsisilbing batas sa inyong dalawa? Sasabihin ng judge na gano'n, titingnan niya yung inyong kontrata. Doon lang siya titingin. Kailangan yung kontrata daw, may requirement din. Kailangan yung kontrata daw ay walang binabiolate na batas, walang binabiolate na morals, or good customs, or public order, or public policy. Walang tinatapakang rights ng iba. Okay? Hindi immoral. Walang naapektuhang publiko sa inyong kasunduan. Okay? Valid yung kontrata. Pero kapag may naapakang rights ng iba, may nababiolate na batas, o halimbawa natatanggalan siya ng due process, pagaya sa pangungupahan, nakikita nyo sa lease contract ninyo, pag nangupahan kayo ng kondo or bahay, ilalagay ng may-ari, pagka di ka nakabayad pag na-late ka sa bayad, forfeited ang inyong deposit. Pag minabiolate ka sa kontrata, hanggang 10 tao lang yung unit ninyo, pero nagpatira kayo ng hanggang 20 tao, kanselado ang kontrata, kanselado rin pa rin pati deposit nyo. Bawal yun. Because nasa konstitusyon, bawal kumuha ng property, pera nyo yun eh. It is called property. Bawal kumuha ng property basta-basta nang walang due process. So, invalid ang contract kapag nilagay yun na gano'n. Okay? Hindi pwedeng basta na lang kukunin yung deposit. I-deposit mo nga yun eh, without any due process. Pagpaliwanagin ka muna dapat. Totoo ba ito, Mr. or Mrs. na nagpatira kayo ng 20 tao sa bahay niyo, di ba? Hindi uubra yung basta na lang kinakancel. Bawal. Ano next? It is inexistent or void if the cause, object, or purpose is contrary thereof. Walang bisa ang kontrata as if hindi siya nag-i-exist, as if wala kayong pinirmahan anything. Kung ang object or purpose or cause ng kontrata ay nagwa-violate sa batas, immoral siya, bad custom siya, maraming natatapakang publiko, or against public policy. Ang kontrata niyan ay void. Now, sa marriage, the contract is considered as special. Bakit? Because hindi siya kagiba-giba. Walang sino mang pwedeng gumiba, kahit ang Estado, kahit ang gobyerno, ay hindi pwedeng gibain dahil siya ay governed by law at hindi subject sa ating terms and conditions. What else? The law itself governs your marriage, not your attitude, habits, vices, or beliefs about marriage. Hindi na yung masusunod yung attitude mo. Kasi ang pakilala sa akin ng nanay ko tungkol sa marriage, ganito eh.
Ang tinuro kasi sa akin tatay ko o nakita ko example sa tatay ko about marriage is ganito. Kung hindi siya tumatama sa tamang definition ng marriage, hindi mo siya pwedeng bitbitin sa marriage. Hindi siya pwedeng maging basis mo for not complying with the obligations sa posisyon mo bilang husband or wife pagdating sa marriage. Hindi mo pwedeng bitbitin yung mga mentalidad na wala doon sa description ng marriage na napag-usapan natin kanina. Okay? Hindi na pwedeng bitbitin yung bisyo mo. Bakit bisyo? Kasi ang bisyo na yan ay pagpapasaya sa sarili. Hindi siya kailangan ng marriage. Anong bisyo yan? Alak, babae, sugal, sigarilyo, ano pa? Pagsasabong, pagkakasino. Di ba, Doc Sanria? Yes po, Doc. Kailangan ba siya ng marriage? Hmm. Yes or no? No Hindi. po. Di ba? No. Hindi siya kailangan ng marriage. Why? Hindi siya beneficial to the marriage. Alam na natin yung pwedeng maging distraction yan pag binitbit yan sa marriage. Doc Michael, kailangan ba siya ng marriage? Yung mga bisyo? Yung pagiging party goer, kailangan ba ng marriage yun, Doc Michael? Dapat dalawa kayong umaattend ng party. Ha? Okay? Hindi pwede isa lang. Ikaw lang nag enjoy. Dalawa kayo dapat para iwas temptation din. Di ba? Hmm. Hindi kailangan ng marriage ang mga bagay na pwede makasira dito. Tama? Kaya yung mga bisyo na yan na nagpapasaya sa sarili natin, tatalikuran na natin lahat yan, iwanan na natin lahat yan, dahil ang pasasayahin na natin ay sino? Sino na ang pasasayahin natin? Partner. Yung partner na, yung asawa na. Doc Sandria, tama? Yes po, Doc. Ayun. Oh, malinaw na, naintindihan nyo na ang meaning ng marriage. Yes. Ayun. Alam nyo na ngayon yung boundaries ninyo. Ha? So, wala nang makikipag-away na pinakasalan mo kung sugarol magtiis ka. Bawal na yun. Ha? Doc Michael? Okay? Noted po. Ganun. Bawal, bawal na po ang pambababae. Ha? Doc Michael? Noted Okay. po, Doc. Yeah. Okay? Bawal na ang pagdidesisyon mag-isa. Alam niyo ba ang kasama yon? Kapag nagdesisyon ka mag-isa, pwedeng magalit ang asawa. Tama ba, Doc Sandria? Yes po, Doc. Oo. Because ang requirement ng pag-aasawa ay maging isang katawan. Okay? At yan ay napapaliwanag lamang ng Biblia. Di yan kaya paliwanag ng any philosophy or medical books na kailangan nyo maging isa sa desisyon, maging isa sa mga likes and dislikes hanggang sa kayo'y maging precious stone. One precious stone. Dahil ang marriage daw ay galing sa salitang gem, which means you are both precious stones. Paano ba paano ba pinupurify yung isang precious stone? Let's say silver or gold or diamond. Paano siya pinupurify? Paano siya maging one precious stone? Doc Sanria, do you have any idea? Heat and pressure po. Heat and pressure. Ako, ang ganda niya. Gusto kong marinig yan. Ang galing. Ano pa? Album. Inaalis din, Doc Michael, di ba? Inaalis yung mga water, inaalis yung dumi, di ba? Spirit. Yung other elements na hindi siya kailangan. Hindi kailangan ng water eh.
Di ba? Hindi kailangan ng dirt yung precious stone. Kasi hindi siya masasabing pure. Tama? Hmm. Hindi kailangan ng any other elements para siya maging pure. Anong elements ang kailangan niya? Kapwa niya silver. Kapwa niya gold. At ipe-pressure yan ng init. Gagamitan ng fire para maging isa. Okay? Yan daw ang kahulugan ng marriage. Kayong dalawa ay two precious stone. Bakit two precious stone? Kasi kayo ay parehong gawa ng Diyos. Pareho kayong may kakayahan maging successful. Naka-built in sa inyong katauhan ang inyong capacity to become a leader, to become great someday, to be successful. Parehong may kapasidad na yumaman. Binigay ng Diyos yan sa ating pagkatao. Kailangan lang tuklasin. Okay? Pero, nagbago ang sequence or organizational setup nang sila ay magdesisyong mag-asawa. Yung the act of getting the apple, eating the apple na pinagbawal is marriage. Okay? Kaya sabi ng Diyos doon sa dalawa, sinabihan yung lalaki, lahat ng kakainin mo ay manggagaling na sa dugot pawis mo. Yun ang effect ng kanilang disobedience. Ano ba ibig sabihin nun? Bakit sinabi ng Diyos yun? Eh nung nandun ka sa Garden of Eden, lahat na i-enjoy mo. All the animals that you can eat, all the vegetables that you can eat, all the fruits that you can eat ay provided ng Diyos. Hindi siya ni-require magtrabaho. Pipitas lang siya pag nagutom siya. Kung saan ang tumutubo eh. Wala nang kailangan bungkalin. Hmm. The same with our situation in our parents. Hanggat tayo ay nasa poder ng magulang natin, everything will be provided. Pagkain, tuition, damit, kotse, kung mayaman kayo. Di ba? Hindi naman tayo pagtatrabahuin ng magulang natin na very capable at responsible eh. Di ba? Lalo na kung hindi pa naman tayo nakakatapos ng pag-aaral. O, pagka nakatapos na ng pag-aaral at meron tayong degree, sasabihin na ng parents natin, o anak, kaya mo na magdesisyon on your own, bahala ka na. Nagawa na namin yung aming responsibility sa'yo. Pero nandito pa rin kami para bigyan ka ng guidance. Okay? So, ganyan ang sitwasyon ni Adam and Eve doon sa Garden of Eden. They were not required to work because they are enjoying everything. Nagbago ang lahat kung sila ay mag-asawa. Alangan namang iuwi mo pa yung asawa mo sa magulang mo. Di ba? Awkward na yun. Di ba? Alangan naman suportahan pa kayo ng magulang ninyo habang kayo ay nagsasama. Hindi na siya tama. Bakit? Because kinorek din niya ni Jesus Christ. Kinorek din niya ng Diyos sa Genesis. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang, sino? Sino iiwan? Doc Michael? Magulang. Magulang. Iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at makikisama kanino? Asawa. Sa asawa. Kaya pag yan na-violate, inuwi ang asawa sa pamilya, sa magulang, yan ay may violation. Natural law yung binabiolate natin. Bakit natural law? It's a law that we cannot control, that we have only the obligation to comply. Because may negative consequences ang pag-violate sa law na yan. Anong negative consequences pag tayo ay nakatira sa magulang natin? Sige nga, Doc Sandria, Conflict po. magiging conflict na mga desisyon nyo. Nakikialam na yan sa inyong pagsasama. Ano pa? Pag meron kayong gusto pag-usap,
pag-usapan, halos magbubulungan kayo niyan because ayaw nyo marinig ng parents nyo. Di ba? Kapag ka nagkakasagutan kayo, ang sigawan ninyo, pabulong. No? Because maririnig nila eh. Di ba? Pag nagkaanak naman kayo, sila rin magdi-decide kung saan mag-aaral ang anak ninyo. Ang dami ko na-encounter na ganyan, ano? Mga lalaking hindi ready sa pag-aasawa. Lalaki lang ang sinabihan ng Bible na humiwalay sa magulang para makipisan sa wife. Walang instruction sa wife na makipisan, na iwanan mo rin ang magulang mo at makipisan ka sa husband mo. Walang ganong Bible verse. Dahil pag nagka-problema sa marriage ang babae, alam niya kung saan siya uuwi. Di ba? Doc Sanria. Yes po. Hmm. Kaya wag mo nga hayaan na umuwi si Doc Sanria sa magulang niya, ha, Doc Michael? Dahil ikaw, mahihiya kang umuwi sa parents mo, di ba? Alam mo, nag-away kayo, umuwi si Doc Sanria sa parents niya, ikaw naman, uuwi ka rin ba sa parents mo? Hindi. Alam mo na, sesermonan ka. Di ba? Matik yun. Sermon yung matatanggap mo. Oh. Ibig sabihin, baka merong hindi nagawa. Alam nila yun. Baka merong pagkukulang. Kaya kayo ay nagkakaroon ng disagreements. Hmm. Okay? So, time check, 3:55. Alam, magpo-4 na. Gusto nyo ba mag-water break or CR break? 5 minutes? Gusto nyo po? Ano po yun, Water Father? break? Ay, Doc? Gusto nyo mag-water break, CR break for 5 minutes? Sige po. Doc Sanria? Water break or CR break? 5 minutes? Yes, okay lang po, Father. Sige, Ay, Doc. balik kayo agad after 5 minutes. Time check is 3:55. Okay po. Yes, thank you po. Welcome po. Just stay in the Zoom room. No need to leave.
Hello, good afternoon once again. So Good we are afternoon, talking Doc. about, yeah, good afternoon, Doc Michael also. We are about to complete our differentiation of the ordinary contract versus special contract. Sa last part ng special contract, ito daw ay ang law governing the marriage are to be complied unconditionally. Pag sinabing unconditionally, hindi ito subject sa kondisyon natin. Ang obligasyon lang ay what? Sumunod. Okay? Parang parang military. Sumunod muna bago ka mag-complain. Okay? Okay. Let's go to the rights and obligations naman. Para alam natin, ano ba yung law ng marriage kasi? Ano ba yung sinasabi kailangan nating gampanan sa marriage? So tayo sa rights and obligations of spouses. Ayun. Job description. As husband and wife. Andito yan sa Article 68 hanggang 72. Yan. Rights and obligations. Ano ba meaning ng rights? Sabi ni Socrates, wisdom is the beginning of definition of terms. Kailangan i-identify natin yung meaning ng word, maintindihan natin lalo. We will become wise in the process because we know the meaning of the word. Let's discuss about the meaning of rights. Pakibasa nga, Doc Sandria. Rights and obligations of spouses. Rights, something to which one has a just claim, such as the power or privilege to which one is justly entitled, that is, to vote. Yun. For example, vote. Pag-vote. Ang rights daw ay something na meron tayong just claim. Pag sinabing just, galing sa hustisya, makatao, bigay ng gobyerno, bigay ng Estado, karapatan na tayo ay tumanggap ng SSS benefits, something like that. Karapatan or privilege na tayo ay may karapatang bumoto, pumili ng leader na gusto nating maupo para sa ating pamamahala sa bansa. Rights po ang tawag doon. Nabigay ng Estado. Iba naman yung rights na bigay ng Diyos, which is a separate topic to be discussed. Pero sabi ni Socrates, yung rights na bigay ng Diyos ay tinatawag na natural rights. Ano yung natural rights? Kasama dyan yung nandun sa Bill of Rights natin. Yung karapatang maging masaya, karapatang magkaroon ng freedom, karapatan na magpahayag ng kanyang damdamin, karapatan na pakinggan muna bago akusahan, magdepensa muna ng sarili bago bigyan ng kaparusahan. Due process ang tawag doon. Okay? Rights daw natin yun, and so on and so forth. Obligation naman ang tawag, Doc Michael, pakibasa nga, Doc Michael. Obligation, something one is bound to do. Duty, responsibility. Something one is bound to do. Pag sinabing bound, nakatali ang kamay natin. Binded, bound, duty, responsibility, which means kailangan siyang gampanan ng walang anumang kondisyon. Okay? It's the true meaning of obligation. Wala kang choice. Di ba? Kagaya sa sinumpaan ninyong tungkulin. Ano yung sinumpaan ninyong tungkulin? Pagsikapang mabuhay ang tao. Di ba? Hippocratic oath, tama? To save lives. Hindi pwedeng manakit ng tao. Hindi pwedeng hindi siya mabuhay. Kailangan gawin talaga ang lahat ng paraan para mabuhay ang pasyente. Am I right? Yeah. Yun. Obligation. Ninyo yun bilang doktor. So isa-isayin natin yung rights daw nating mag-asawa. Number one, may rights ang asawa mo, vice versa, to defend the life and honor of the other. Pag sinabing life, of course, yung buhay, hindi pwedeng malagay sa alanganin, disgrasya, ang buhay ng ating asawa.
Okay? Tayo yung number one na magpuprotekta sa ating asawa na hindi siya masaktan, hindi siya madisgrasya. Okay? Honor naman ang tawag sa karangalan. Hindi natin hayaan masira ang pangalan ng ating asawa. Hindi natin hayaan na masira yung kanyang profesyon. Okay? Pag narinig natin yung ibang tao na parang sinisiraan yung asawa natin, sino ang unang re-rescue sa kanya? Eh di tayo bilang asawa niya. Okay? Hindi para gatungan. Oo nga, ganyan yung asawa ko na yan. Okay? Bawal yun. Ha? Yung porke galit ka sa asawa mo, nag-away kayo kagabi, tapos may nagsasalita ng negatibo tungkol sa asawa mo, sinang-ayunan mo, hmm, that's bad. Ha? Okay? Violation daw yun sa revised penal code. Mm. Okay po? Hmm. Yes. Right to cohabitation. Pag sinabing cohabit, nagsasama sa isang bahay. Eh ito, hindi na tinuturo sa mga counseling kasi pag walang choice yung mag-asawa kundi maghiwalay, magtrabaho sa abroad, wala nang choice yung counselor eh. Eh, sige na nga, wala namang kayong ibang trabaho mapili. Sa abroad lang makikita yung malaking sahod, di ba? Wala na masabi yung counselor. Ako marami ako masasabi. Huwag muna kasi mag-aasawa hanggat hindi fruitful. Paano ba maging fruitful? Eh sa oras na makakaproduce ka na ng pera, mag-isa, dahil sa pagiging mabunga mo, yung estado ninyo ngayon dalawa, yan ay tinatawag na fruitful. Kaya nyo gumawa ng pera, kaya nyo yumaman kahit na hindi kayo mag-asawa. That is being fruitful. Kaya nga, magiging sobrang fruitful kayong dalawa pag nagsama pa kayo lalo. Okay? Now, kailangan yung magsama sa isang habitation. Bahay, sa isang lugar. Karapatan niya yun, karapatan mo din yun. Merong mag-asawa na umakyat yung kanilang issue sa Supreme Court. Isang doktor, isang engineer. Sabi ng doktor na babae, kailangan kong magsilbi sa aking constituent sa Bicol. Kailangan nila yung specialization ko doon. Wala na ibang doktor doon. Sabi naman ng lalaking engineer na husband, engineer ako, ang dami kong project dito sa Maynila. Kailangan kita bilang asawa. Dito lang tayo sa Maynila. Ibang tao yung iniisip mo doon eh. Ano kang asawa dito, nangangailangan din sa'yo. May husband ka, nangangailangan din sa'yo. So, naging issue sa kanilang dalawa yan. Umakyat sa korte. Dahil ang paniniwala ni babaeng doktora, siya daw ay mayroong right, puntahan ko muna, dito sa right to exercise any legitimate profession. Ito number 10. Nag-skip na ako ng konti. Dahil meron daw siyang right kasi legitimate yung profession niya, kaya kahit saan siya magdesisyon, mag-practice, gugustuhin niya doon. So, inilaban niya yun, makit sa korte. Dahil di pumapayag husband niya. Just imagine that situation na kailangan niyo pumunta sa korte, magbayad ng lawyer para lang ipaglaban yung karapatan mo bilang asawa. Anong tawag sa inyong dalawa? Pag umabot kayo sa ganyang sitwasyon. Di ba? Kaya may mga provision sa family code na pwedeng sumira sa marriage. Hindi lang pinapaliwanag ng maayos. Pero pinagsikapan kong maintindihan ito. Bakit ka pupunta sa ibang lugar? Kailangan kita, kailangan ka ng mga bata. Eh, nandito sa number 3, yung right to cohabitation. Karapatan ko na mabuhay ka sa tabi ko. Sa isang bahay, sa isang bubong. Oo. So, siyempre, nagtatanggol ang sarili niya si husband doon sa kaso. O di, pinapilan niya kasi natalo siya sa RTC. Bakit ng Court of Appeals? Bakit ng Supreme Court? Sabi ng Supreme Court, oo, may karapatan si wife na mag-exercise ng kanyang legitimate profession kahit daw walang paalam sa husband.
Imagine nyo na lang kung ano naging ending ng pagsasama ng dalawa. Walang lalaking gugustuhin na hindi sumunod ang kanyang wife sa kanya. Tama, Doc Michael? Yes, agree. Serious issue yan sa lalaki. Yung babae or wife na pasaway. Issue yan sa kalalakihan. Dahil may natural law na gumagana sa katauhan ng bawat lalaking nag-aasawa, nag-activate yun, expecting the wife to follow him. Di ba, Doc Michael? Yes, Hmm. Hindi uubra sa marriage yung may kanya-kanya kayong plano. Ha? Hindi uubra. Tingnan natin, ha? Bago natin balikan to. Tingnan natin yung nangyari pagkatapos nilang mag-asawa. Nandito yan sa Bible. Ito. Apat na bagay na naging epekto ng pag-aasawa ni Adam and Eve na siyang sinasabi ng Diyos sa atin kapag tayo nag-asawa, ganito rin yung mangyayari. Oh, pakibasa nga Doc Michael itong first box. the international version. To Adam he said, because you listened to your wife and ate the fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil you will eat food from it all the days of your life. Yan ang sabi ng Diyos sa lalaki matapos silang sumuway. Dahil nagkinig ka sa asawa mo. Teka muna, bawal ba makinig sa asawa? Kaya naging question ko yan. Pero ang naging sagot sa akin, na understanding ko, kasi hinayaan niya na yung babae magpatakbo ng kanilang buhay. Samantalang siyang lalaki ang inutusan ng Diyos kung paano patatakbuhin ang buhay nila sa Garden of Eden. Hmm. Nai-enjoy mo lahat ng pagkain, animals, fruits, vegetables, everything sa inside the Garden of Eden. Hindi kita pinagtatrabaho. Ngayon, nasa buhay ka, nag-asawa ka na, eto na ngayon ang mangyayari sa iyo. Oh, cursed is the ground because of you. Isusumpa ko ang lupa dahil sa iyo. Through painful toil, lahat ng pagpapawis ay gagawin mo para ka lang makakain because I am providing for everything you need during your single days. That's why the parents feel na hindi na tama na pinakakain pa kayong mag-asawa. Di ba? Walang parents na gagawa ng gano'n. Kasi kung makabuntis ang lalaki, siyempre to the rescue ang parents, nakabuntis. Pero alam nila, deep in their hearts, hindi pa ready ang anak nila. Hindi nila matitiis, anak nila eh. They to the rescue ang parents. Hmm. Sa babae, anong sabi? Doc Sanria, this is your box. Pakibasa po. The punishment of mankind. To the woman he said, I will sharply increase your pain in childbirth. In pain you will bring forth children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Ayun. Apat na bagay na sinabi ng Diyos sa babae. Ito ang epekto ng iyong pagsuway. Number one, I will sharply increase your pain in childbirth. Totoo naman, di ba? Meron bang nanganganak na may smile-smile pa na makakaramdam ng tawa habang nanganganak? Wala naman eh. Sharply increase. Pag sinabing sharply increase, meron na existing pain before pa. Dinagdagan pa ng Diyos yung pain in childbirth. Ang daming side effects, di ba, habang nagbubuntis ang babae, doksan niya, Yes po, Sandria, practice po. di ba? Opo. Ang daming check-up. Hmm. Magkano check-up ngayon? Mahal-mahal. Oh. Sino sasagot lahat ng check-up? Doc Michael. Si Doc Michael. Ikaw yung nagpunla eh. Okay. Oh.
Pangalawa, in pain, you will bring forth children. In pain, you will bring forth children. Di ba? Puro painful effects. Which is, nangyayari naman talaga. Expected na natin, di ba? Pangatlo, anong sabi? Your desire will be for your husband. Nanaisin mo lagi na makita yung husband mo. Nanaisin mo lagi na siya ay umuwi na maaga. Nanaisin mo lagi na alam mo kung nasan siya. Etc. Etc. Desire will be for your husband. And pang-apat. Ano yung pang-apat, Doc Sandria? Pang-apat ay He will he rule over you. rule over you. Hmm. That's why there is a template or natural feeling sa mga lalaki to dominate the woman. Pero may boundaries. Doc Michael, may boundaries. Hindi lahat ng oras pwede mo i-dominate yung asawa mo. Kasi kung sunod lang ng sunod yung wife mo sa lahat ng sasabihin mo, she will feel trapped in a cage. Parang bird trapped in a cage na hindi makalipad. Ano ibig sabihin nito? May desire pa rin yung wife mo to grow sa feeling mo. Okay, Doc Michael? May desire pa rin, hindi nawawala yan sa babae kahit mag-asawa, yung desire nila to fly. Ano yon? Saan magpa-fly? With you. To fly with you, Doc Michael. Hindi yan lilipad in a separate direction or in a different direction. Gusto pa rin niya makalipad with you. At kung ano man yon, saan pupunta, that should be your vision for your family. Okay? Because work in Hebrew means vision. Tingnan natin yung sinabi ng Diyos sa lalaki. Ayan. Verse 15, yung nakabox, Doc Michael. Pakibasa mo. Verse 15. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden. Okay? To, The man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. okay. Yung verse 15, di ba may nabasa kang put him in the garden to work it and take care of it? Nabasa mo? Work is not a job. Wala pang job concept in God's presence. Walang concept of job in the Garden of Eden. This is the word work means vision. Vision, goal, pangarap, destiny. Kaya hinahanap yan ng bawat wife sa bawat husband. Because lalaki lang ang sinabihan, inorderan ng Diyos na magkaroon ng vision sa buhay. Hindi niya binigyan ng vision din yung babae. Bakit? Magkakaroon ng division. You cannot create two visions in the house. Okay? Hindi pwede may pangarap si Doc Sandria, tapos may pangarap ka rin, you will just create division in the middle. Because two visions means DI. And that will give you division. Because kakausapin ni Doc Sandria lahat ng taong makakatulong to reach her goal if she will create her own goal. Ganun ka rin naman, Doc Michael. Kakausapin mo iba't ibang tao who can help you reach your goal. Magiging busy kayo pareho hanggang sa hindi na kayo magkita. Kaya ang requirement ng marriage is only to become or to have one vision. Ano man yung pangarap mo, Doc Michael, kailangan malaman ni Doc Sandria para alam niya kung saan niya lalagay sarili niya at matulungan kang matupad yan, palipad kayo ng sabay pareho. Dahil nasisira ang marriage kapag may kanya-kanyang goal ang mag-asawa. Kasi hindi natutupad yung tamang design ng marriage. Now you know, naintindihan niyo na kung bakit maraming hindi nagiging successful na marriage. Naintindihan niyo na ngayon, Doc Sandria and Doc Michael? The Yes po. requirement is, yeah, the requirement is just to have one vision.
and fly, reach that, make that happen together. Okay po? Time check is Yeah. 4:21. I need to conclude this in a few minutes. But do you have questions so far? Any question po? Wala naman po. Doubts? Everything? Ah, tinutukan ko yung lesson sa inyo Ito po, wala. dahil okay, tinutukan ko yung lesson na deserve din yung malaman because nandito naman kayo sa level na you're both fruitful, you're both professional na. So, natansya ko na hindi na kailangan ituro yung basic. Okay? Basic na para sa inyo yung marinig nyo na, oh, irespeto yung asawa, love your wife, etc. You can always hear that in the church. You can always hear that in any city hall. Love and respect. But there is more than that, which is, kailangan nyo lang sundin without any conditions. Okay? This is the part where I tell you na yung nalalaman nyo na Yeah. yan, na very basic na yan, na narinig nyo before, ay wala kayong option to disobey. Wala kayong option to not to do it. Wala kayong option but only to comply. Okay po? Kasi ito ay galing sa Diyos. Understood. Walang democracy sa Bible. Na meron tayo, na binigyan ng Diyos ng karapatan yung tao para i-please ng Diyos yung tao. Walang ganun. Okay? Pag binasa niyo yung kabuuan ng Bible, there was only one time na pinagbigyan ng Diyos ang tao. There was only one time. Ano yun? Wala kasing kings ang Israelites. There was only Moses and Aaron leading them. Aaron is the assistant of Moses. So walang king. Ang dami nang lumabas na king. Marami nang lumitaw na king. Sabi ng mga tao sa kanila, sa Israelites, wala naman kayong king. Oh, sino nagli-lead sa inyo? Wala na si Moses and everything. So sabi doon sa Samuel, Book of Samuel yung makikita. Dapat mayroon kayong king na nangunguna sa inyo. Ang king kasi nila, yung mismong God. Nasan yung king ninyo? Di naman namin nakikita. Kaya sabi ng mga Israelites, we need a king, we need a king. Na nakikita rin nila. Dahil, dahil invisible daw yung king namin. So pinagbigyan sila ng Diyos, pinapili nila ng king yung Israelites. Pinapili sila ng Diyos. At ang napili nila ay si King Saul. Saul. Si King Saul yung napili nila. O sige, tingnan natin. Pag meron kayong king, ito epekto. Ito ang mangyayari sa inyo. So sinabi ng Diyos yung consequences. So until nagkasunod-sunod na yung mga kings ng Israelites hanggang dumating si King David na talagang pinili ng Diyos. Siyang nagpili kay King David. Kasi si King Saul, pinili ng mga tao. Pinagbigyan niya yung mga tao. Hmm. Si King David yung naging model kung ano ang dapat ginagawa sa isang bayan na may king, na pinamumunuan ng king. Okay? So, what I thought you, what I told you today is called principles, marriage principles. So, tapusin natin to. Meron kayo sariling right daw to sexual intimacy. Meron kayo kanya-kanyang rights daw to procreate. Yung needs, ano? Sexual intimacy, yung needs. Meron kayong right daw para magkaanak at magbigay ng anak. Meron dang right to jointly exercise parental authority over the children. Pero tandaan ninyo, as husband and wife, the husband is the lawmaker and, and the wife is the law enforcer. Iisang law lang ang kinikreate ninyo sa bahay para hindi ma-confuse ang mga bata. Hindi pwedeng magkaiba kayo ng policy sa bahay. Okay?
Kaya pagka hindi mo ginampanan yung papel mo bilang lawmaker, Doc Michael, si Doc Sanria, ay i-exercise niya yung rights niya by giving law. So that will start the confusion among the two of you and the children. Mas takot ang mga bata sa tatay, di ba? So it should start from you as the leader, as the ruler of the house. Nabasa niyo yan kanina. He will rule over you, Doc Sandria. So you have to do that job, Doc Michael. Otherwise, Doc Sandria will take over and you will never like it. Hanggang magulat ka, siya na nagpapatakbo ng pamilya. Okay? Kaya anything na hindi nasusunod sa design ng marriage, magmamalfunction yun. Nagmamalfunction ang bawat produktong hindi ginagamit sa tamang paraan. Right to be supported by the other. Number six. So obligations, duty to live together in one home, duty to observe mutual love, respect and fidelity. O hindi conditional yung pagmamahal. Kailangan mong mahalin ang asawa. Hindi rin conditional yung mabuhay kayo sa isang bahay. Kailangan nyo mabuhay together sa isang lugar. Duty to render mutual help and support. Hindi rin to optional. Duty natin, tulungan ang asawa natin sa oras na siya nahihirapan, may sakit, gipit, whatever. Okay? Everything that will give your spouse abnormal situation in life. No? Pag naging abnormal yung situation ng asawa, tayo yun. Mag-give our best to put her or him in normal condition. Duty to manage the household, duty to fix the domicile. Alam niyo itong limang obligations na to, all are already covering the rights na binabasa natin dito. Covered na niya lahat. Inisa-isa lang halos yung rights. Kasi nandun siya, laman din siya ng obligasyon. Okay? Para lang mas maintindihan natin. What else? Right to be loved and be comforted. Right to jointly fix the family residence. Right to manage the household. Right to exercise a legitimate profession. Right to give and receive moderate gifts to and from each other. Right to retain the ownership, possession, administration of their exclusive separate properties, which na-explain ko kanina. And karapatan na i-dispose, ibenta ang sarili niyo pag-aari ng walang consent ng asawa. And so on and so forth. Pwede nyo balikan yan sa Article 68. Pwede nyo i-google Family Code, Rights and Obligations of Spouses. Okay. Natuto ba kayo? Yes po. Doc. Thank you. Ito oh. The secret daw of a happy marriage is finding the right person. You know they're right if you love to be with them all the time. Sila daw yun, tamang tao yun. Kapag gusto mo laging katabi siya o kasama siya sa lahat ng oras. Isang signal or signs na sinasabi sa atin ni Albert Einstein. Yung family planning naman, alam niyo na yan, kabisado niyo na yan. Kailan kayo magpaplano ng anak, no? No need to teach you. Yes. Although hindi ko sa expertise, no? It's my wife's expertise. Hindi na kayo re-require ng City Hall niyo na mag-attend pa ng family planning doon kasi doktor na kayo, alam naman turuan pa nila kayo, di ba? Eh, nagtuturo sa City Hall, mga batang nurse. Mga bata, my goodness, sabi ko. Yeah. In closing, I want to let you know that Einstein, the greatest scientist of all time, nakita rin niya yung sikreto para kayo magsama ng matagal hanggang sa kayo ay hanggang sa dulo ng inyong buhay. Risky ang marriage, yes, and it's a great and glorious risk, sabi niya. Pero, as long as you embark on the adventure in the same spirit, no? Risky daw yan, pero may enjoy nyo pa rin naman. Anong requirement sinabi niya? As long as you have the same spirit. Anong spirit yun? Yung pagkatao ninyo, isa lang ang desire ninyo, hindi kayo nagkukontrahan, hindi kayo nag-aaway. Kaya nga,
possible talaga ang stress-free life. Kayo din mismo magdi-decide noon. Hindi ko i-stress asawa ko, hindi ko i-stress asawa ko. Hindi you're living a stress-free life. Hindi nyo ni-stress about isa eh. Di ba? Tama? Oo. Yes po. Kaya, sinasabi ng simbahan, kayo ay magiging isang katawan. Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Okay? Ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang ulo. At ang ulo na yan ay ang husband. Hmm. Because ang isang katawan daw na may dalawang ulo, nakalitaw din ang ulo ng babae, pati lalaki, dahil gustong pumantay ng babae sa leadership authority sa marriage, pag dalawang ulo ang nakikita sa inyong katawan, ang tawag dyan ay monster. A body with two heads is called monster. One body. Kaya requirement sa inyong dalawa na kayo ay maging isang katawan lang by deciding one, by flying together as one, by planning together as one sa lahat ng affairs ng inyong pagsasama. And you will do that consistently until the rest of your life, you will have a perfect marriage. Ano yung perfect marriage? Isang pagsasama ng babae at lalaki na sumusunod sa sinasabi ng batas ng Diyos at ng tao. Okay po? Kaya ang marriage po ay hindi nakukuha sa 2-3 oras na usapan. Yan po ay lifetime studies din. Okay? Lifetime studies ang pag-aaral ng marriage. Kaya pinapasa ko ang bola sa inyo ngayon. Sinabi ko na yung pundasyon. Dugtungan nyo na lang ng mga detalye para mas ma-perform ninyo ng maayos, tama ang inyong duties. Maibigay yung rights ng asawa. Okay? Kaya yung future ng ating bansa ay nakasalalay sa bawat loving and responsible husbands and fathers kasama ang supportive and submissive wives and mothers today. Okay? Just very quick lang, itong Harvard study, pag panoorin nyo sa YouTube, 85 years study na to, they discovered that the happiest and healthiest people on earth are those who invested in relationships. Kaya pag maayos ang relasyon ninyong dalawa bilang mga asawa, nag-invest kayo sa time, attention, focus ninyong dalawa, isa't isa, sigurado mahaba daw ang buhay ninyo dahil deserve daw ang utak natin na maging healthy lagi. Okay? Ang pagmamahalan at pagre-respetuhan ninyo sa isa't isa ay nagpo-produce ng healthy brains. Kaya pag yan hindi healthy, everything will fall apart. Okay? Tindihan po. Yes po, Doc. So, like and follow us. BCIDP Exclusive School for Couples. Kung may question pa, habol niyo po ngayon. Everything is clear. Clear Can I naman po. Yeah, thank you, Doc Sanria. But I want to hear your feedback sa ating lesson before we close. Doc Michael, ikaw muna. What is your feedback on our lecture? Well, that's yung yun nga, yung obligations, yung duties, namin sa family. Well, ay parang, parang hindi, may mga konting details na, because, well, I know my fiancé na, I know her well. Tapos yun nga, yung parang yung duties and responsibilities. Tama po ba na hindi lang sabi niyo kasi parang yung paggawa ng rules, yung lalaki, pag-implement is yung babae, Hmm. parang we've been together for 10 years. And then sa amin din, sa family namin, it's not always yung lalaki mag-decide. It's for the common good ng buo. Kasi Hmm.
I know na hindi naman lagi na tama yung decision ng isa. Mm. No? So, may mga may mga instances na nagkakamali din. Kunyari ako, may instances na nagkakamali Mm. din po ako. And then, it's there na parang to give her insight. And then, that Mm. made me realize na mali pala yung decision ko. So, Mm. parang, yung nasabi kanina na mali-implement, medyo parang, dapat ba ganun na it's up to me always? Parang ganun. Tama po ba? Na ganun? Or dapat, I need to hear her side from her. And then, Okay. ganun din naman sa kanya. Ah, Yung ano ko, ano po. okay. To answer your question or doubt, ang korporasyon daw ay dinesign after the family, no? Yung korporasyon. Ang presidente, yung tatay, ang nanay, yung vice president. Yung mga anak ay member of the board, no? Board of directors. Na kung presidente at vice president pa lang ang present, wala pang mga babies o anak, may deliberation ginagawa, di ba? That's why there is a word called deliberation. You present your idea to your wife, then you come up with the one solution, mutual solution. Kaya hindi rin ibig sabihin na magbibigay ka ng order nang hindi kinukonsulta yung wife. Okay? Kaya you should present your idea, latag mo sa table, you call your wife, pag-usapan natin, I have this idea. Can you help me how to implement this? Kaya involved siya. Hindi niya mararamdaman na parang sunod lang ako ng sunod. No? Hindi mararamdaman ni Doc Sandria na dominator ka because you are involving her in every decision that you make, in every policy that you make in the family. Involved siya. Kaya walang sumbatan later on. Di ba? Na dinesisyon naman mag-isa to eh. Wala man akong participation dyan eh. O, di ba? Magiging hugot pa niya yun later on eh. Yes. Pag nag-malfunction yung implementation eh. Di ba, Doc Sandria? Hmm. So don't forget the word deliberation before coming up with a decision. Okay? Thank you. Thank you, Doc. Malinaw na? Doc Michael? Yes. Yan. Doc Sandria, can I have your feedback please? Yes po, Doc. May gusto lang ako i-clarify regarding the first part po kanina, yung sa dysfunctional children, Mm, na nag-a-apply din po ba to dun sa mga, yung example kanina was yung mga may psychological problems, which mm. is also a basis po for annulment, diba? Pero yung mga may syndrome po, are they considered under the dysfunctional children? Sa akin, no, pagkakaintindi ko dyan, yan galing sa genes. Yes, Di ba? It may come from the DNA ng mga parents niya, lolo't lola niya, basta 4 generations backwards eh. Kung ano okay. yung naisalin sa kanyang disorder, eh, talagang nasa dugo niya yun. Kapag yan na-trigger, no? Pag na-trigger, lalabas. Kaya tine-check nyo din yung history ng patient, di ba? O, kasi nga, medically discovered 4 generations. And that is written in the Bible from the words of God mismo, from His mouth. Na anything na daladala ninyo sa inyong pagkatao ay galing yan sa 4 generations backwards. Kasi nga sinabi niya, I will curse yung mga hindi sumusunod sa akin. Automatic curse yun. Hindi niya kailangan i-curse kasi naka-set up na as natural law eh. Na when you choose not to follow God, eh syempre, curse ang tawag ng Diyos doon. You will be cursed. Mahilig kang uminom ng alak. This is what will happen to your body system. Mahilig kang manigarilyo. This is what will happen to your body system. Patol ka ng patol ka ni kaninang babae. This is what will happen to your body system. It's like a curse. Totoo naman. Di ba? Dok Sanria, kaya anything na mangyari sa bata, malaki ang kinalaman ng kanyang family history. Baka yung parents ko, ano-anong bisyo pinagagawa. O, kung hindi man yung parents, baka yung lolo't lola. Di ba? You want to know to the bottom of the truth by asking the family history. Hmm. Para yung diagnosis nyo, tama. Di ba? Yes Tama, Doc po. Sanria? Opo, Doc. Hmm. Galing ko, no? Pero,
all this wisdom na sinasabi ko sa inyo, alam nyo, are the result of my serious studies about life. Na pati mga philosopher, pinag-aralan ko mga sinasabi nila. May isang philosopher nga na nagsabi, pangalan ito, French Revolution. During the French Revolution, ang dami naglabas ng mga galing na philosopher na they are conducting their own studies. Uh, Actually, before magkaroon ng psychology, there was philosophy. Nauna ang philosophy. Oh, di ba? Dahil sa mga nakikita lang observation sa mga tao, hiniwalay yung psychology kasi may studies na it became science later on yung psychology. Inalis siya under the philosophy. So hiniwalay siya, pinasok sa science yung psychology. Sabi ng isang nandito yata sa slides ko just to close. Wala dito. Jean-Jacques Rousseau, nalala ko na. Jean-Jacques Rousseau is a French philosopher who told us, ito. Yan. Yan. Pakibasa mga Doc Sanria. The romantic view of children as gentle savages with an innate purity who, if not tampered with, would grow up naturally into good and moral adults. Sabi niya dito, ang bata, parang gentle savage yan eh. Kumbaga, pag sinabing gentle savages, ah, pwedeng sunod-sunod lang sa parents. Pwedeng gagawin lahat ng gusto, kahit masaktan. Di ba? With an innate purity, sabi niya, na wag lang itamper, wag lang dumihan ng magulang, wag lang i-expose sa violence, wag lang panoorin ng mga teledrama na puro hiwalayan, wag lang panoorin sa TV ng mga violent or bad news. The or the human being would grow up natural into good and moral adults. The children or the child would grow up naturally into good and moral adults. Coming from him, from the French Revolution. Alam niyo kung saan galing yun? Dito kaya nakita sa child and adolescent psychology. Nandito yan. Sinabi niya na yan. Totoo naman. Subukan niyo magpalaki ng bata no, without cellphone. Wala siyang exposure sa violent. Wala siyang exposure sa mga dumi, matuduming bagay, violence, sex, etc. Pagpalaki kayo ng batang ganyan, sigurado, lalaki yan into good and moral adults. Kung meron mang kung meron mang diferensya yung bata, yun, sasagutin ng medicine niya, di ba? Kung kaya pa. Yung mga, siguro, you're referring to mga autistic na bata. Merong autistic na matalino, ha? Yes, yes. Di ba? Oo. Yun nga lang ibang disorder, hindi ko na kaya sagutin. Like, baka galing din sa bisyo talaga ng ano yan, ng 4 generations niya. Yes, sir. Diba? Okay, so how do you find our lecture, Dr. Sandria? Um, it's enlightening po, especially dun sa duties and obligations. And I think yung kailangan naming tutukan ngayon since we are living in a semi-long distance relationship po is Hmm. yung duty ay yung right into cohabitation and yung duty to live together because we haven't really figured out yet yung kung paano po kami after marriage saan Hmm. titira because both of us we cannot quit our jobs as of the moment. So kung saan kami magstay, yun po yung kailangan naming pag-usapan pa po. Yeah. That means you have something to work on. Yes. You have something to work to work out. Okay? Okay. Dami pa. Hindi lang 'yan. O, anong plano mo sa buhay? Saan tayo pupunta? Saan pupunta ang marriage? Pag nagkaanak tayo, kailan? Kailan ang first baby? Budgeting. Okay? Dami ka lang pag-usapan. It's like a corporate matters. Okay? At bawat institusyon ay nangangailangan ng funding. So, hindi ka pwede talaga magdamot sa marriage. Okay? Kailangan buhos.
lahat ng pondo para mag-function ang marriage ng dalawa. So salamat po sa inyong pakikinig. My sincere prayers for the success of your marriage. Huwag niyo na ako hanapin dyan sa picture. Ha? Malilito lang kayo. Okay? Yes, Doc. Ayan. Message na lang kayo for the certificate availability. But once again, I'd like to thank the both of you for your active listening and participation and understanding sa ating lecture. Maraming po salamat. This is Dr. Angelo Ibases saying, have a nice day to the Thank you, both of Doc. you and my best regards to your Thank you, Doc. forthcoming big day. Thank you po. Thank you for Yeah. your time, Doc. Thank Thank you you. rin po. Hope to see you soon. Yes, Doc. Thank you.